Good morning po sa lahat. Ako po ay si Sorina Lazareno. Isa po akong gustong magpatotoo sa mga naranasan ko. At unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa Diyos na siya pong mismo ang tunay na manggagamot natin. At meron din po siyang instrument para gamitin para po tayo ay gumaling. Bakit ko po nasabi yon? Before po na-introduce sa akin yung placenta, yung fourth-year placenta, ako po ay nakaranas, na-diagnose po ako ng stage 4 cancers. Cancer sa lungs, cancer sa thyroid, cancer sa lymphoma, at hindi lamang po yun, kundi nagkaroon din po ako ng hypo and hyperthyroidism. So nag-combine po yung dalawa. Kaya po hirap po ako na talaga po pumipikit ang aking mga mata. At nagkaroon din po ako ng high risk bad cholesterol and low risk good cholesterol. Nagkaroon din po ako ng diabetic. Diabetic na po ako. Bagsak ang aking immune system. Yung immune system ko bagsak na bagsak, at yun po ang nangyayari sa akin na dito sa aking lalamunan, puro sugat po. Kahit anong antibiotic ang gamot sa akin, ay patuloy na nasusugat yung aking lalamunan. Ang dami po siyang sugat. And then nagkaroon din po ako ng low hemoglobin. Ito po, nakikita nyo po na lahat ng, ang dami ko pong pasa sa katawan. Dahil bagsak po ang aking hemoglobin. At ganoon din po yung aking immune system, yung bagsak ng aking immune system, at yung lahat po ng blood chem po, lahat po ay mataas, at lahat po ay super baba po ang aking blood chem. At ganoon din po, nagkaroon na po damage ang aking puso. So, kailangan ko pong magkaroon ng 5 times a day na mag-oxygen para lang makapahinga. And then, na-damage na rin po yung aking liver, yung aking pancreas. So, lahat po damage. So, ang sabi ng doktor sa akin, wala nang pag-asa. Sabi niya, anytime pwede ka nang kunin ni Lord. So, ano po ang magiging reaksyon na isang katulad ko na hopeless situation? Wala po akong magawa sa doktor kundi umiyak sa kanyang harapan. So, sabi ko, ang kinakapitan ko lamang ay si Lord. Sabi ko, Lord, hindi ako mamamatay. Gagawa ka ng kaparaanan para ako mabuhay. Dahil walang pag-asa, walang maibigay na pag-asa sa akin ang mga doctors. Kundi sabihin niya, huwag ka na magpa-chemo, huwag ka na magpa-radiation kasi mamamatay ka rin. Kasi mahinang-mahina na ang katawan mo. So, hindi po ako nagpa-chemo. Ang na-introduce po sa akin yung chemo herbal therapy. Ito po ay introduce sa akin na isang kaibigan ko na ini-inject ko sa aking tiyan. Everyday po yun. At yun po nakadamage sa aking kidney. Lahat ng organ ko na-damage. 1 year po ako nag-injection, at ito po ay halagang 75,000 to 100,000 a month. Halos maubusan na po kami ng kabuhayan dahil lang sa aking sakit. So patuloy po na ako nag-i-inject, pero hindi po ako gumagaling kung hindi lalong lumalala ang sitwasyon ko. So gano'n na po ang sitwasyon ko noon. So sabi ko, pinanghahawakan ko yung salita ng Diyos, at ang sabi ko sa Diyos, Lord, tulungan mo ako. Ihintayin ko na lamang na pumikit ang aking mga mata na walang pag-asa. Sabi ko, Lord, tulungan mo po. Anong gamot ang iinumin ko? Tulungan niyo po ako. And then suddenly, itong aking leader na si Evangeline, na siya po yung nag-introduce sa akin ng placenta. Ito po siya. Siya po yung nag-introduce sa akin ng isang placenta, stem cell na sinasabi nila. At nung nakita ko po ito, sabi ko, wow, grabe. Kasi meron po akong idea about stem cell. Ito po yung napakamahal. Ito po ay 1 million, di ba po, pagka tayo ni-injectionan. Samantalang ito, sabi ko, itatry ko itong stem cell na ito, at napakamura kaysa sa aking gamutan. So, ginarap ko po yung opportunity, tinake ko, syempre po, ipagpapray ko po yun na ito, nananampalataya ako na ito yung gagamitin ni Lord sa akin para sa aking kagalingan, at hindi po ako nawawalan ng hope. And then, ang ginawa ko po, hindi ko po tinanggal yung aking mga injection
sabi ni Madam Evangeline, isabay ko sa aking injection. Dahil pagka po tinanggal ko yung injection ko, mamamatay po ako dahil wala na pa akong energy. Ang ginawa ko po, sinabay ko po yung injection sa aking sa stem cell na aking iniinom. Within a week, nakaranas po ako ng kalakasan. Yung dating walang, yung alam mo po yung nanginginig yung aking katawan dahil yung immune system ko bagsak na bagsak po. Nakaranas po ako ng, ang naranasan ko po ay kalakasan ng katawan. So sabi ko, tinuloy ko po yon, within 2 weeks tinuloy-tuloy ko po yon, pati po yung injection ko tinuloy ko, and then nakaranas po ako ng parang kaya na ng katawan ko hanggang 1 month po. Yung 1 month sabi ko, totally tinanggal ko na po yung injection ko dahil sabi ko, Lord, kaya ko na. Dahil malakas na yung katawan ko, ang itinuloy ko yung 4-year placenta, tuloy-tuloy po yung pag-inom ko. Dahil nananiwala ako na ito'y gagamitin ni Lord at ginamit nga ni Lord. Praise God. At hanggang ngayon, nung knockdown po, nakita ko po yung mga bukol ko dito, napakalaki, 2 po dito, 2 dito, 2 dito sa thyroid ko, na-dissolve po lahat yon. Hindi na ako nagpa-opera, na-dissolve po lahat at hindi na po ako nag-oxygen, nakakahinga na po ako at hindi na ako umiihi ng dugo dahil yung nadamis ng kidney ko, yung po umiihi po ako everyday ng dugo. So nga hindi na lahat po to na cure ng placenta, lahat po diabetic ko, lahat po hypothyroidism, wala na po ang ginamot kundi ito lamang po, hyper and hypothyroidism. Ito lang po yung ginamot ko at nakita ko po hanggang ngayon po ako po totally healed, na sinasabi ko na total healed na ako at ako patuloy na nagtatrabaho na ngayon, malakas at wala pong nararamdaman na sakit. Kaya po noong si Surina na wala pong pag-asa, ngayon po ako po ay nag-share ng hope sa mga hopeless people na may mga sakit at nag-share din po ako ng love. At hindi po ako magsasawang i-share ang placentang ito dahil ito naranasan ko. Grabe. Ito po yung talagang ginamit ko na ako po'y gumaling. Salamat po. Shalom, shalom po. God bless po.